Magtataka ka mga kaibigan, how come na alam niya na dating bahay ni Michael Yang? Guys, iba ang nararamdaman ko sa taong to. Mukhang meron talagang kakaiba dito, mga kaibigan, no? May kakaiba talaga dito, mga kaibigan, no? So, eto mga kaibigan, itong Orly na to, mga kaibigan, itong Orly na to, was never assigned as part of Kong Saldi's security detail. Mga kaibigan, never daw ito na-assign as part of Congressman Saldi's security detail. Yan yung pumasok ng information sa akin ngayon, mga kaibigan, no? So, mukhang iba yung assignment nito, no? Security siya ng staff. Hindi mismo ni Saldico, no? So, mga kaibigan, this is DDS operation. Alleged witness brought to Marcoleta by sino yung nagdala nito kay Marcoleta? Ang sabi, Mike Defensor? Oh, Mike Defensor. Close friend of Vic Rodriguez. Mike Defensor, close friend ni Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, galit na galit, di ba? Kay Speaker Martin. Ano pa? Vic's brother, Edwin Rodriguez, was campaign manager of Defensor when he ran for mayor of Quezon City in 2022. So, yun po mga kaibigan, no? So, nakikita na natin yung DDS, yung DDS operation, mga kaibigan. DDS operation sira, no? Dito kay Speaker Martin Romualdez. Mukhang sinisiraan, no? Si Speaker Martin Romualdez. Dali, So, ito guys, no? Ayan nga. Ito na nga yun, guys. So, etong testigo, no, ni Marcoleta ay may kaugnayan, no? Sa kay Rodriguez, mga kaibigan, no? So, yung sinasabi ko kanina, ito yan, mga kaibigan, Orly. Itong Orly na to, mga kaibigan, ay hindi po siya part ng talagang security detail ni Saldico, kundi iba po yung kanyang assignment. Ayun dito, naka-assign siya sa staff, no, security ng staff ni Saldico. So, mga kaibigan, kung makikita natin, mukhang operation ito, no, DDS operation para isangkot, no, si Speaker Martin Romualdez. Dahil eto mga kaibigan, no, allegedly, itong witness brought by Marcoleta
na si Defensor daw ang nag-ano nito, ang parang nag-introduce. Si Defensor po ay close friend, no, ni Vic Rodriguez. At itong si Vic Rodriguez naman, mga kaibigan, yung brother naman niya na si Erwin Rodriguez ang naging campaign manager ni Defensor nung siya ay tumakbo sa Quezon City, no, as mayor. So, kung titingnan natin mga kaibigan, no, may mga pagkakaugnay-ugnay. So, ito pa, mga kaibigan, hindi lang dyan sa pagkakaugnay-ugnay. Kita nyo naman, no, nagkakabulol-bulol na yung bibig ng mama. Bukod sa nagkakabulol-bulol, ay sinasabi niya na wala dito, naputol na. No? Kasi may sinasabi si Marcoleta na basahin mo yung part ng may sinasabi si Marcoleta na hindi daw nabasa. Huwag ka magmadali. Tapos bulbul na, nagtatawanan ng mga tao, di ba? Tapos tumayo si Marcoleta, dinala yung kanyang hawak na affidavit, at ibinigay niya yung hawak niya doon dyan sa Orly na yan. Na kung titignan natin, sabi ko nga sa inyo guys, kung siya talaga yung sumulat ng kanyang affidavit at kung hindi ito scripted, dapat alam niya at dapat wala siyang nakakaligtaan. Dahil unang-una sa lahat, sabi ko nga sa inyo, ako mismo mga kaibigan, kapag ako'y sumusulat ng aking affidavit or kahit anuman yan, hindi ko nakakalimutan yung dapat kong sabihin. At hindi na ako kailangang i-coach. Pero nakikita natin na si Marcoleta ay nagko-coach dito kay Orly. Na tila ba, mas alam pa niya kung ano ang dapat sabihin nitong si Orly. Mukhang siya yata ang sumulat ng script. Mukhang siya ang sumulat ng script, guys. Diba? Kaya, ito mga kaibigan, nawala kaagad yung kanyang credibility. At sabi ko nga kanina, baka mamaya makontempt pa yan dahil sa pagsisinungaling. Dahil mukhang hindi siya credible. Hindi lang mukha mga kaibigan. Sa aking pandinig, sa aking assessment, hindi talaga siya credible na maging witness. Mukhang may nagkukumpas sa kanya, mga kaibigan. Kaya siya nandyan, mukhang merong tao na nagkukumpas sa kanya. So ano pa, mga kaibigan? Ha? So kita mo 2 to 3 times a week daw, nagbibigay daw ng 46 na maleta, naglalamang 48 million, mga kaibigan. Kapani-paniwala ba? Nagbibigay daw, Speaker Martin. Nagbibigay daw, nagdadala daw ng 46 na maleta. 48 million each kay Speaker Martin Romualdez. Sa tingin mo, mukhang kapani-paniwala. Tapos, tingnan mo naman, Speaker Martin Romualdez. Meron ba siyang, may-ari ba siya ng mga jet? Sino yung may-ari ng mga jet? 4. Saldi ko. Magkano lahat yung asset nun? Yung jet lang? Yung mga helicopter, yung jet, magkano? Nasa 5 billion. 5 billion. Si Speaker Martin Romualdez ba may ganyan? Ay yung binibintang nga sa kanya, nalaman na hindi naman pala sa kanya. Naka-register sa pangalan ng Philippine Airlines. So ito yun, yung binibintang kay Speaker Martin Romualdez, naka-register sa Philippine Airlines, hindi kay Speaker Martin Romualdez. Pakita natin, na-vlog ko na ito mga kaibigan Okay. Dali Dito yata. Sa dami ng mga post ko ito yata, tingnan natin. Okay.
Dali guys scroll ko lang. Sa sobrang dami kasi ng aking ano. Scroll ko lang saglit yung ano, pinagbibintangan kasi nila, di ba, na may-ari si Speaker Martin Romualdez ng isang jet. Pagkatapos, napag-alaman na hindi pala kay Speaker Martin Romualdez. Ito. Yan. Ito guys. Ito. 2 Gulfstream jets. Ayan 2 Gulfstream jets registered under PAL, not Romualdez. September 23, 2025. Yan. Insider info, Philippine Airlines, Lucio Tan. Yan, kay Lucio Tan, Philippine Airlines, hindi kay Romualdez. Yan, Philippine Airlines. Ibig nyo pala sabihin, si Martin Romualdez na pala ngayon ang nagmamay-ari ng Philippine Airlines. Kung sasabihin nyo na sa kanya yung 2 Gulfstream jets, ibig nyo sabihin si Romualdez na pala ang nagmamay-ari ng Philippine Airlines. Kasi nakalagay dito na ang nagmamay-ari ng 2 Gulfstream jets na ito ay Philippine Airlines. Ayan Gulfstream Aerospace, yan. GV-5P G550 blah blah blah, yan Philippine Airlines. Yan. So yan, wala naman nakalagay dito na Martin Romualdez. So, kung si Martin Romualdez ay magkakamal ng ganyang kalaking pera na sinasabi nitong witness ko na ito, hindi sana may mga jets na siya ngayon katulad ni Saldico. Si Saldico, talagang andyan yung ebidensya. Nasa kanya yung mga jet, di ba? Ilang jet yun? 5 o 4? Dali tingnan ko dito. Ilang jet ba yun? Dali wala siya dito. Dali nga tingnan ko sa isa kong cellphone. Ang dami ko kasing cellphone Dami ko kasing cellphone guys, no? So, hindi ko na maano yung dali sobrang dami ng aking cellphone. Yan. Sandali. Ano ko na lang, ano tawag doon? I-research ko na lang, yung mga jet ni Saldico. Jets. Saldico. Yan. Yan, ito guys. Ito. Ay, hindi nyo kita. Sandali, hindi nyo kita, no? Iyan ko kaya dito. Sandali guys